ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Father Pep Bakay, anyong among sa Himpapawid, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode ng ating paboritong Barkadahan kay Kristo. At nagpapasalamat ako kay Father Joel, no? Siya ang nag-substitute kagabi dahil po nag-Christmas party ang lahat ng mga empleyado ng Archdiocese, no? So thank you very much, Father Joel. At of course, si Karen, no? Silang dalawa nga siyang pumalit sa akin. Yan. Thank you din. Thank you so much sa ating mga kwentuhang Katoliko, mga host natin, no? Nagbarkadahan. Yes. So, ano naman sila? Talagang at home na sa Barkadahan kay Kristo. No? And of course, kompleto po ang barkada natin ngayong Biyernes na ito, no? At dyan lang kayo at sana po ay samahan nyo kami sa isang oras ng pagninilay tungkol po sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan. Co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Yan. And today is the second week of Advent at may santo tayong kapiyastahan ngayon, si Saint Damasus I, isang Pope. Yan. Magpapasalamat din ako, Among. Of course, sa iyo at kay Archbishop Dong sa pagsama niya sa atin kagabi sa Christmas Pati party. Si Father Bong. Oo nga, si Father Bong, Father Dixie, yan. RCASF Christmas party. Nag-enjoy ako ng husto, Among. Thank you po, Archbishop Dong, sa Father Dixie. Sa lahat po, nag-enjoy yan. Okay, so, once a year. Yan. And masaya then, naman, no? Talaga. Oo, Among. Okay. Ngayon lang ako napasali sa games. Okay. Pero may babatiin muna ako na kung dami, Among. Ordination, sacerdotal anniversary. Father Ray Cruz, Reynaldo Cruz, Father Marius Roque, Father Conrad David, Father Fernando David, Father Alex Dizon, Father Juan Danilo Dizon, Father Eli Dizon Jr., Father Edgar Panlilio, Father Rafael Zedek Paras, Yamong Dixie, Father Homer Policarpio, Father Pedrito Sichon, Father Ramon Torres, and Father Lyndon Valenton, Father Sotero Yutok Jr., and Father Jose Ronicao. Wow, dami. Ano po sila? Ordination anniversary ngayong December 11. At merong may birthday. Yan, Monsignor Damaso Hinco. Yan, retired na yata. Okay. Dati kong parish priest. Hindi nag-text si Karen. Pati pala si Apo Seto. Ay, oo nga pala. Dumating kagabi. Sacerdotal. Kagabi dumating siya na pumalit sa guest akin. Pala. Guest siya. Wow, salamat po, Apo Seto. So, happy presbyteral anniversary po sa ating mga kaparian na sinabi ni Sister Son. Oo nga, ang dami po nilang na-ordain ng December 11. Oo, masaya talaga ang December. Okay. Bumati ka muna, Sister Daisy. Opo, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kabarkada sa radyo tuwing Biyernes, si Sister Daisy Enriquez po. At ako po ay nagpapasalamat sa parish priest po ng Balite, sa Virgen de los Remedios sa Paris, nung nagbigay po ako ng Advent Recollection sa mga katekista doon po nung Saturday. Maraming salamat po sa inyong hospitality at sa magandang pag-respond nila sa ating recollection. Ganon din po bukas ay bibigyan ko rin naman ng recollection po yung mga sa taga-Arayat naman po na nag-request yung mga katekist natin doon, yung mga pupils nila doon sa Arayat po. At may mga bibigyan po tayo ng katesismo naman, kaya lang adult catechism po ang ibibigay po natin sa mga kasama natin sa provincial jail na tatanggap po ng
Holy Anointing at saka ng kumpisal po, pinagbilin po na bigyan po namin muna sila ng catechism bago tanggapin yun. Sa Sunday po yun, tapos tatanggap po sila ng sacraments nila sa Friday, sa Monday. Yun po ang mga activities ng Catechetical Commission ngayon. Okay, at of course, binabati natin ang ating mahal na probinsya, the province of Pampanga. Yes, We're happy celebrating Pampanga Day. sa araw na ito, Pampanga Day, kasi special non-working holiday dito sa ating probinsya. Ang 444th foundation anniversary ng ating mahal na probinsya. Yan. Kapampangan ko, pagmaragul ko. Wow. Kami naman, among ako ing Kapampangang Laiko, ACL. May yung pang isa. Kapampangan ko, sese na ako ning Ginoo. Maraming mga slogan yan. Oo nga. And of course, binabati lahat nating ating mga kabalen, no? Sa ating pong pagdiriwang ng Aldoning Kapampangan or Pampanga Day. Don't you know that ang Pampanga ang unang probinsya dito sa Luzon? Wow. It was established by the Spaniards in December 1571. No, Wow. 1571. Oo, the first province in the Philippines, also yung Cebu, hindi ba? 1565 naman yon. Sa atin dito sa Luzon, ito yung ating probinsya, ang Pampanga. Swerte naman natin. Kasi sila mabilis na dumating yung mga Spaniards dito. Dahil sa Pampanga River siguro doon sila dumaan. 1521, of course, alam natin Cebu. yung may Magellan, di ba? After 50 years, nandito na sila. After 50 years, Although matagal, pero ngayon, natatagalan tayo, pero noon parang no? Madali lang. Yan. So, happy Pampanga Day o Aldoning Kapampangan po. Mabuhay Pagmaragul ang tamo, Kapampangan. Kapampangan tamo. Kaya pala traffic dyan sa may tapat ng Capitol ngayon, may event. May mga mga activities umikot pa diyan sa kami. ating provincial capital. Pati na yung mga Kapampangan sa ibang bansa mo. Yes, of Babatiin na course. rin natin. Yung mga classmates ko sa abroad. They're everywhere. Oo. Okay, at Okay. bigay natin yung ating mga text line numbers. Okay, makipagtalakayan po kayo sa amin sa pamagitan ng mga messages ninyo. Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282, Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. Para po sa mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no? Just type REG, all capital letters and space, your full name, and then / the name of your vicariate parish or your school. At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. Once registered ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? At kung may mga kahilingan kayo, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text number na yan at isasali po natin, no, sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. At pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Kung gusto nyo naman pong manood sa internet, nasa live streaming po kami, www.ustream.tv. Then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Kung gusto nyo naman pong mapakinggan ng mga nakaraang episodes, nasa Facebook account name Barkadahan kay Cristo Pampanga. Ayan. Thank you kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Ayan. Okay, diretso na tayo sa ating pagbasa, no? Sa gabing ito. Babasahin po sa atin ni Sister Daisy. Ang ating gospel for today ay galing kay Mateo, Kabanata 11, talata 16 to 19. Saan ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umaawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit
ayaw ninyong tumangis. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaniban ng demonyo ang taong iyan. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. Ang ating gospel for today. Pinupuri Pinupuri ka ka namin, namin, Panginoong Yesu Yesus. Kristo. Yan. Okay. Ako, yung gospel po natin ngayon, napakaganda, no po. Pero ito po yung frequent na lament ng Panginoon natin dun sa generation na yung bang ayaw tanggapin ang kanyang mga preachings, no? Yung reluctance ng mga tao. At ginamit pa niyang parabola yung mga bata, no, na tamang-tama talagang sa panahong ito yung mga bata talagang pinag-uusapan natin dahil Pasko, no. Yung mga bata na nasa marketplace, no, ayan, tumutugtog sila ng flute kagaya ng sa wedding, pero yung mga tao hindi sumasayaw, no. Instead, ang kinakanta nila, mga funeral songs, no, na ito nga po, yung mga tao hindi naman umiiyak. At ganun din po si Saint John, no, yung message of penance niya dapat mga funeral songs po. At ang Panginoon naman po, ang Panginoon nating Jesus, ayan, pumupunta siya sa mga social life, sa mga villages, sa towns. And yet, yung reaction ng mga tao, naku, ayan po, negative na naman, no? Kung ano-ano yung tinawag sa kanya. Pero po, iba yung kagustuhan ng Panginoong Ama, no? Diyos Ama. Yung divine wisdom niya ay tama dahil ito po ang maglilid sa salvation natin. Ngayon pong Pasko, usually tayo parang materialism na lang ang iniisip natin pag Pasko. Nakakalimutan natin yung spiritual preparation. Siguro po, okay lang po yung naghahanda tayo ng hamon, ng lechon, sa mesa, pero samahan din po natin ng spiritual preparation ang pagdating ng ating Panginoon. Yan. Yan. Spiritual preparation. Mr. Mm. Day? Opo, thank you po. Sa gospel natin ngayon ay ang pinag-usapan natin dito ay tungkol sa truth at saka yung freedom natin na to see things the way we see them. Kaya lang po, tayo po mga tao, may iba-iba tayong pananaw. Yung mga ibang tao po, ang kanilang pananaw ay ayon sa makamundong pananaw. Meron naman po, ayun talagang mga tao na namulat na sila sa tinuturo ng Panginoon sa atin. Kaya yung pananaw nila ay pananaw ng standard na nung ayon sa tinuturo ni Jesus. We see things in the eyes of God, at yung iba naman, they see things in the eyes of the world. So kung minsan po, ang dami na pong paraan na ginagawa ng Panginoon para makita natin ang kanyang goodness sa ating buhay. Kaya lang may iba pa tayong hinihintay na ibang klaseng goodness na para sa atin yung standard natin ay iba. So we hardly recognize po na may ginagawa na palang maganda ang Diyos sa buhay natin. Nagko-complain pa tayo. Kung minsan nga yan, narinig pa natin yung awit ni Gary V na natutulog pa ang Diyos, sabi natin. Gandang kanta, Kasi no? may hinihintay pa tayo ibang klaseng biyaya ng Diyos when we don't know, nabubulag tayo na meron na pala dyan sa harapan natin, di lang natin nakikita dahil iba nga po ang pananaw natin. Yun, we see things in different perspective. Yung meron tayong selective hearing, selective seeing. Kaya kung minsan po dyan tayo hindi nagkakatugma po, no? Ayan, sayang po at nagsasalita na pala, nagpapakitang gilas na ang Panginoon sa buhay natin, hindi pa tayo natututong maging appreciative at magpasalamat sa Diyos. Ayun lang po. Tama Okay. ito. Sa Ebanghelyo, hindi mo maintindihan itong mga taong ito. No? Oo nga Dahil
iba yung kanilang pagtingin, no? At ang kanilang pananaw dito sa ating Panginoon at saka kay Juan Bautista, no? Naalala ko yung kasabihan, di ba may kasabihan sa Tagalog, yung ano ba yun, yung sala sa init. Sala sa lamig. Oo. Ano ba yun? Kaya yung Kapampangan na ano yung kaya kanta. Ano na kasi sinabi niya. Meron nga sa Pampangan nun yung Salang malpa, salang maganto. Wow. ganun pala yung salang malpa, Salang salang Oh, magato. ang ibig sabihin lang Yung mga yan, matatanda, yun ang gustong sabihin yun. ang ibig sabihin lang yan, Sister Son, yung kahit na anong gawin mo, diba? Meron pa rin Parang may kulang at mayroon pa rin ding parang hindi nag-agree sa iyo. Ay, kasi Hindi may mga hindi pa masaya. Yung ganyan, no? Kaya nga kahit na anong gagawin mo, no? Sa init ka, sa lamig ka. kaya dapat God pleasers na lang tayo, hindi Oo. people pleasers. Kasi nga may mga taong talagang they want to perceive things, no? Sabi nga ni Sister Day kanina na tung sa gusto nila. According to their standard. Oo, according to their standards. Kaya nga pati yung ating Panginoon dito ay talagang nalilito, no? He compared, of course, his generation. It's parang mga bata sa ano ba ito, sa plaza, marketplace. sa marketplace, di ba? Yung tapos yan, no? Tatawagin yung mga kaloro pagkatapos yun nga, nagpatugtog ng music pero hindi naman Hindi sumasayaw. hindi naman sumasayaw. Nami-miss nila yung Sarap nga so kayang pag narinig mo yung music, mapapagalaw ka Dapat naman, no? Sabi nga ano ba, sabayan mo yung tugtog. Oo. Mapapasayaw ka pagka maganda yung music. At yun nga, yung sabi mo kanina, yung preaching ni John about yun nga, no? Si John kasi nasa disyerto. Diba? Yung kanyang preaching about repentance, no? Parang yun ang music. Yun ang tugtog ni John. Funeral song. Pero, naku naman, at wala pa rin, no? Wipek. Kaya nga, ito ng mga Panginoon, naku, ito nga, sabi nga dito sa gospel, kumakain siya, umiinom siya. At anong sabi ng mga taong ito? Siya'y lasinggero. Siya'y, ano ba ito, matakaw. Diba? Ginawang negative. Yun ang sayaw ng Panginoon. Yung sayaw ng Panginoon dito, yung nakikisama siya sa mga, ito nga, no? Mga makasalanan, mga little mga ones. outcast, no? Yun ang sayaw ng Diyos, no? Nakikipagsayaw ang Panginoon dito. Yan ang music ng Panginoon. Pero, sad to say, iba yung pananaw ng iba. iba na naman, no? Mundo. Binibigyan na ibang kahulugan. Iba yung sinasayaw nitong mga taong ito. At ewan ko ba't sabi nga ng Panginoon, no? Kaya nga parang ang dating sa akin dito, really Jesus is lamenting. Yung parang nakakalunos, yung nakakalungkot, no? Dahil nga itong mga taong ito, they have never, yun nga yung appreciated, sabi nga ni Sister Daisy kanina. Ang nandyan, no? Si Juan Bautista, napakalaking no? Blessing talaga. Isang propeta na nagpapaalala, no? Sa bayan ng Israel, ang pagdating ng Panginoon. Kaya lang, wala May mga hindi tumanggap sa kanya. At ito nga, no? Binansagan siyang parang nakademonyo. Yun na nga, biruin mo yun. Gumagawa na nga ng mabuti. Grabe yung mga And oftentimes talaga, di ba? Sabi nga ng mga nagsaserve sa simbahan, minsan mga karanasan nila yan. Yung among, kapilang ko po may lapit king apong Ginoo. Kapilang ko po sinuyo king apong Ginoo. Kaya po madakaling. Doon madami yung mga sufferings. Di ba? Yung mga halos karanasan ng marami yan. Diba? Minsan nga yun nga, yung mabuti yung ginagawa mo, wala ka namang masamang hangarin dyan, pero ang daming mga different perceptions sa'yo. Kesyo, halimbawa, sip-sip ka. Presented ka. O kaya, parang kung sino kang Poncio Pilatong, no? You are just helping them, diba? Minsan,
we get misinterpreted by people, no? Opo, We sometimes experience misunderstanding, no? Yung bang we are misunderstood by people. No? Ay, oo. Lalo na kapag ginagawa mo talaga yung trabaho mo, hindi pwedeng walang makaka-misunderstood sa'yo. Kaya nga, itong ang mga Hudyong ito, parang mga, yun nga, mga childish ito. No? Opo. Alam mo yung mga taong childish, yung bang, yun nga, yung fickle-minded, yung bang, they cannot make up their mind. No? Kung minsan nga, gusto mong batukan yung mga childish. At tatanda na, Hindi, siguro po nakakalimutan po nila yung mercy and compassion because they have not been there. Yes. Ibig sabihin, hindi po nila na-experience yung nadadanasan ng iba nating mga Kaya nga. kapatid. Kaya hindi nila alam damayin. Damayin, yun. Kaya I think the Lord is so sad about this. No, alam mo yung isa sigurong parang kinamumuhian ng Panginoon, no? Yung kanyang ugali. 'Di ba? Oo. Sabi nga nung English, you really cannot please everybody. Ay, Opo, totoo yan. No? Kaya nga yung kung God pleaser ka, well and good, no? Oo. Pero kung minsan, yung nga yung Sa kapwa hindi mo, you cannot please. Oo. Talaga. Oo, pero kung minsan nagsisikap tayong maging masaya yung ibang tao, pero ano bang magawa natin? Ayun na nga Diyan po tayo Kahit na-challenge. saan siguro, no? Oo. Pero sa gospel ngayon namang may nakikita akong positive. Yan. So, oo nga, Jesus was frustrated. Pero, and yet, He went on. Di siya Yan. nagpapigil. Diba? Yun dapat Napakaganda. tayo. Frustrated siya. Nakita natin yung yung feelings niya, frustrated siya. Pero he went on. Hindi siya Doon ako yung nagpa-discourage. makikita mo yung he did not give up, no? Kasi para sa kanya, alam niya yung mission niya. He came para dun sa mission niya. Kumbaga maliwanag sa isip niya kung ano yung mission niya. Kaya hindi siya nag-give up. Yun na nga Hanggang yung mission niya was accomplished. Napakaganda, no? Punong-puno ng hope and punong-puno ng positivity. Parang sinasabi mo, Sir Sonyo, parang are you affected, for example, by, of course, negative criticisms? Are you affected, for example, by uncharitable comments of people? Ang ideal talaga, wag, di ba? Huwag tayo maging parang madamdamin. Magpa-apekto, Parang sensitive. Ganun, no? Sensitive, o kaya, kung minsan, kasi yung iba, they give comments, no? Pero parang to correct ka, o kaya, constructive criticism. Totoo yun. Oo. Pero, pag nafe-feel mo naman kung hindi na constructive, no? Nafe-feel mo naman kung minsan talagang binabato ka na, no? But yung nga sabi mo, the bottom line, don't get affected. Because you know what the will of God is for you. Yun. And you have a mission vision. Oo, Meron parang kang malinaw goal. yung kahit na iba yung perception ng ibang tao sa iyo, ang importante ano ba yung perception ng Diyos sa iyo. Oo, yun. Yung mission mo maliwanag sa iyo. At dapat naman let's carry on, no? Opo. Kaya ito'y naranasan ng Panginoon sa kanyang public ministry, tayo pa kaya? Oo. Diba? Hindi Si pwede John, hindi ganyan natin din, no? maranasan, Maraming sinasabi sa kanila na hindi tama. Pero, parang bang medyo ano ba yon yung sa balikat? Ano ba yung parang... Nagkibit-balikat lang. Kibit-balikat ba yun? Yan. Parang, if you have that kind of perception, I respect you, but the thing is, what is important, sabi nga ni Mother Teresa, no? Do it anyway. Do it anyway, and God expects us not to be successful, but to be faithful. Tsaka after all, dun sa huli nung kanyang yung do it anyway, after all, it's always between you and God. God. At bago po tayo may share ko lang po itong naano ko sa Facebook. Sabi, no matter what struggles, circumstances, or experience you've had, it's how you interpret it that will shape your
world. Yun. Kung paano mo daw in-interpret o yung reaction Ano yung mo. dating? O yun, kung anong dating sa'yo, yun ang mag-shape sa iyong mundo. Oo, totoo yun. Ang ganda nitong nabasa ko sa Oo, Facebook. kasi That's kaya very cool. dapat talaga you should always be positive. Yung outlook mo, no? Oo. The way you interpret things will shape your world. Oo. Okay. Okay. So ano muna tayo, no? Mag-break muna tayo sa ating mga texters. Marami na yung mga texters natin. Well, magkisangkot po, makisali dito sa ating talakayan tungkol sa ating ebanghelyo sa gabing ito, no? Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, no? Napakagandang awit, ha? How great thou art. Kung minsan din na natin napapansin yun, no? Ang kailangan po Tagal natin na. makita, the grandeur and
the greatness of God, no? Yan, not only in creation but Sa mga tao sa mga taong sa nakapaligid sa atin, mga pangyayaring kung minsan mga karanasan natin sa buhay, di ba? We just have to profess that God is really wonderful, no? He's we feel his grandeur and his greatness. Okay. Diretso na tayo sa ating mga texters, Sister Son, dahil medyo baka magkulang tayo ng oras. From 3165. Hello, Among Pep. Ask ko mo po what time kayo po daratang keng Dolores pag magmisa kayo. Mangumpisal ko po kaya kayo before the 4 p.m. Mass. Thanks po, Among. Naku, kung minsan dumarating lang ako dyan before, mga 5 to 4, ganyan. Maganda, kukunin ko na lang yung number mo and then maybe you can go to the Arzobispado de Pampanga. Mas ko doon, mas libre. Oh, okay. Sa Arzobispado de Pampanga, no? Kukunin ko na lang po yung number ninyo. Yan. Thank you po. Okay. Another one. Good evening, Among Pep and Sister Zon. Pakibati po si Among Jess Layog. Thanks po. Regards also to Father Steve Susi. Yan. Okay. Mukhang maraming may mga kaibigan ng mga pari natin. No? Oo nga eh. Good evening, Among Pep and Sister Zon and Sister Daisy. Happy 11th wedding anniversary to Giovanni and Annabelle. Yun. Giovanni and Annabelle. Okay, Congratulations wedding po. anniversary po. Yan. Maraming 11 mga years. Tsaka ngayon, maraming mga kinakasal ngayon, ha? Opo. December. So, pagka December, it is also a month of mga weddings. Yan. So, congratulations po sa lahat ng may mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversaries, no? Okay, ituloy natin, Sister Son, itong ating pagninilay tungkol dito sa ating ebanghelyo, no? Ito nga, ang daming sinasabi sa ating Panginoon, no? Siya'y glutton and a drunkard, a friend of tax collectors, sinners. Pero yung pinaka last statement, no? Ito yung sigurong parang it's the vindication, no? Yet wisdom is justified by her deeds. Tama. Ang ibig sabihin nito, iniisip nyo na ako'y matakaw, ako'y, tumador, o si Jan, nakademonyo. Ang daming mga, mga iniisip sa kanila, because you cannot please all these people. But, ito nga, wisdom is justified by her deeds. Later on, no? Jesus, John, they will find they will be vindicated by all this. Bakit? Ito nga, dahil sa kanilang mga bunga, sa kanilang ginagawa. Diba? Malinaw na itong mga glutton, drunkard, na demon si John, naku, lang ito. Bunga ng, ito? Kahangalan siguro ng mga taong ito. Hindi po kasi nila kaya yung ginagawa nila. Kaya ganun. Kaya sour grapes sila. Para sour graping, lahat na yan, no? Desperate moves. Kasi pagka, alam mo, kaya nga, you should not accuse or judge people because baka baka bumalandra sa'yo. Yung Kaya nga, kung anong panukat mo sa kanila, totoo yan. Yun ang pangsusukat sa'yo. Kung minsan minamalit mo yung taong ito, ha? Baka after few years, naku, mas nakakaangat pa siya baka sa'yo. mas, yung mga ganyan, di ba? Hindi ba may, may sabi mo, dati worker mo sa Clark? Sige, kwento mo nga, pero wag mo nang sabihin yung pangalan. Oo. Di ba nakita mo siya? Oo. For after 20 years, tingnan mo? nagkita kami. Nung bago siyang, empleyado, so, bali ako ang boss niya, kaagad kong nakita yung potential niya. Buti at least hindi ka naging parang in-encourage mo pa siya, di ba? In-encourage ko, minotivate ko, and yan then maganda, diba? pakonti-konti yung mga promotions nagsunod-sunod sa tingnan kanya. mo? Pinagsunod-sunod ko yung mga promotions niya. Kaya nga. Tapos ngayon very very successful siya. Kaya nung nagkita kami, sabi ko,
baligtad na yata. Siguro ako ngayon ang tatawag ng sir sa'yo. Yun, Dati, oo, mamang tawag diba? mo sa akin, sir. Ay, hindi. Napaka-humble niya. Yes, yes. Hindi, sabi niya, ikaw pa rin ang mentor ko. Sabi niya, ay, hindi. Sabi ko, ngayon, gusto kong nangang magmano sa'yo eh. Sabi ko, binibiro ko eh. Oh, napaka-humble. So, you will be justified later on, By no? the fruits of your labor. Oo. At makikita naman kung sino yung tama. Kung yung isasabing mali. Kung sino yung, yun nga, no? Mas matuwid yung pananaw at yung baluktot na pananaw. No? Later on, well, wisdom will be, is justified. Sabi nga, by her deeds, no? Makikita at makikita na, naku, hindi pala lahat totoo itong kanilang mga accusations, ang kanilang mga uncharitable perception sa iyo. And I think, no, kung minsan ganyan no? Sabi nga, hindi natutulog ang Diyos. No? Justice will serve. Yes. Will be served pala, no? In due time, sa tamang panahon. Sa tamang panahon, no? Kaya nga po, ito isang babala rin sa atin, no? Na baka, yun nga, no? Yung ang dami nating mga, kung minsan parang kung sino ka ngayon. Diba? Akala mo tama ka sa lahat ng oras. Pero, baka later on sabi nga dito sa ating ebanghelyong ito sa mga taong kung minsan minaliit mo, sa mga taong kung minsan inaccuse mo and everything, well, makikita mo kung sino talaga, Opo. no? Asenso yan. Isa po dun sa mga naibahagi kong leadership secrets of Jesus sa ating mga katikista nung Saturday ay yung tungkol sa kataingan niya na he refuses to be affected by people who say things against him. And the reason daw behind that is because Jesus knew his mission and he knew who he was. So he was never affected. Hindi daw niya binigyan ng chance ang mga negative criticism sa kanya at pinagpatuloy lang niya kung ano yung ginagawa niya. Yun ang isa sa mga leadership secrets ni Jesus daw. Ang ganda ng yun libong nga. nabasa kong yun Malinaw sa kanya yung Opo, mission malinaw niya, yung no? Kilala niya yung sarili niya. Alam niya yung mga intentions niya, alam niya ang goal niya. So yun, hindi siya hindi siya nagpa-apekto. Kaya nga 'di ba yung mga natin may kanya-kanyang vision, mission, goals, yun. bawat commission, Nakakatulong bawat yun ministry, oo. Nakakatulong Kasi yun. alam natin kung saan papunta yung natin, ginagawa natin. ministry, oo. So yun. Okay, at may mga few minutes pa tayo para dito sa ating kapistahan ngayon, Sister Son, no? Si Pope ano ba ito? Damasus. Yan, no? Saint Damasus. Alam niyo ba na itong santong ito, no? Okay, Santo Papa, no? Siya ang the person behind itong popular, no? Na kung mag-aaral ka ng theology sa Bible and everything, hindi po pwedeng hindi yan, no? Ma-encounter ang santong ito si Saint Jerome, di ba? Pero don't you know that itong ating patron saint of the day ngayon, siya ang the person behind, no, ng pagkomisyon kay Saint Jerome to translate the scriptures into Latin, the Vulgate version of the Bible, no? Alam natin na of course yung Aramaic, Hebrew, yun ang original, tapos i-translate ang Biblia sa Greek, di ba? And then from Greek i-translate ito ng Latin. Kasi Latin became also parang a universal language, no, of the Roman Catholic Church. At ito nga, si Saint Jerome, no, kaya nga yung Saint Jerome Biblical Commentary. Makita mo yung napakalaking libro nga. Oo, di ba? Pero yun nga, little do we know that ang nag-push sa kanya, ang nag-motivate sa kanya, ang nag-commission sa kanya, Sister Son, ay itong ating patron saint ngayon. Saint Damasus. Saint Damasus. Oo, at siguro bigyan mo kami nga ng iba pang detalye dito sa buhay nitong ating patron saint. Oo. Anak siya ng isang Roman priest, no? Spanish, and then nag-start siya sa deacon sa in his father's church, and then nag-serve siya sa priest later on. Pero meron akong gusto sa kanya mo. Bilang pope, napakasimple ng lifestyle niya. No? In contrast sa mga ibang ecclesiastics daw ng Rome, siya daw talagang simple lifestyle. Ayan. During his pontificate, talagang Christianity na declare na official religion of the Roman state. Yan. Ayan.
Kaya ano siya, no? Napakalaking para bang tulong itong ginawa niya, and of course ito nga naging Santo Papa pa siya, Oo. no? Damasus. Oo. At alam mo yung mga taong mga big time na ganito, no? Dapat lang na talagang, no? Of course, parangalan, no? Kung hindi sa kanila talaga, no? Alam mo yung mga santo natin, yan, of course, no? They became saint because of their contribution. No matter how small, ha? May mga talagang santong ang lalaki ng mga contribution ang ginawa, no? May mga santo naman na kung minsan sabi natin, ay, very simple lang naman ang ginawa pala itong santong ito, no? Hindi naman pala kalakihan o kaya, no? Pero I think all of them, you will all agree with me that you know, they did something for the Lord, no? And many of them, at lahat sila, no? Pagka ganyan, pagsaserve ka sa Panginoon, ibibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, naku, eto nga, no, kamukha ng gospel, maraming ibabato sa iyo, maraming pagsubok, maraming mga dadaanan mong, no? Lahat, mga suffering and everything, no? But I think, you know, yun nga, yung wag tayong titigil, wag tayong susuko, di ba? Kamukha nitong si Damasus na ito, no? Talagang marami din siyang, you know, mga opponents, Sister Son. Itong kanya mga opponents, although, ito nga, no, na, kasi tungkol nga dito sa, yung translation ng Biblia, no, the liturgical language of the church from Greek to Latin, no? At of course sabi nga dito sa binabasa ko, no, he won the war by initiating works that outlasted all his opponents, no? May mga ano kasi, alam mo naman, power struggle. Noon pa may ganun yan. Oo. May Kaya nga violent may mga violent battles pa during Yes, this oo. time. even In sabi nga dito, the Basilica, physical so, fighting, no? Oo. Talagang sabi ko nga sa inyo What else is new? oo, hindi titigil at titigil, no? Laging meron. May kontrabida. It's always between good and evil. Yeah, so and just like the gospel today, di Opo. ba? Nakakalungkot, but Ganda na nga nang nangyayari. ito nga realidad yan. Reality. Kaya nga siguro sa lahat ng mga nagsiserve, naglilingkod sa simbahan, wag niyong wag Huwag niyong magpatalo. i-expect na parang puro may pakpak. Oo, Ay, ang naku. mga Sinabi pa niyo. ang mga madadatnan niyo sa simbahan. Oo. Kung minsan nga may nagko-complain sa akin, no? Malaksa po nang mag-serve kayo Pisamban, puro lang ang mangayap. Yun ang akala niya. Di ba? Oo. Opo. Pero ang ganda among kapag yung criticism sa no, if you did something wrong, yung criticism is valid. Mhm. Oh, 'di ba? Pero kung hindi naman, wala kang ginawa and then may criticism pa rin, siguro ang magandang gawin is you just have to listen and then Thank kung them. ano yung tama na Consider ginagawa it. mo, just let it go. Mm. No, just move on dun sa mga criticisms na yon. Kasi tama ka eh. Mm. 'Di ba 'yun ang Yun nga, maganda? yung leadership Oo. secret ni Jesus. Oh, Yun. siguro we have to reflect objectively Yun. and honest. Yan, napakaganda po 'yon. Humility. Kaya nga itong ating patron saint, no, humuhugot na lamang. Ang kanya talagang parang he draws inspiration and encouragement, no, lahat enlightenment yan sa scripture. Yun nga. O kaya Sa nga scripture. yung Sa Book of tama, Proverbs. The oo. word Marami of kang God. mapupulot dyan sa Book of Proverbs. Di ba dapat ay maging daily habit natin? Opo, opo. When we read and Sa divine meditate the office. scripture, di ba? Napakagandang siguro ugaliin natin yan. At marami sa ating mga santo, no? Alam nyo, yung the word of God is really very powerful. Di ba? Totoo po yun. Kaya, Swerte nga natin ngayon na. oo. If there is one thing that we can learn from this patron saint, no, si Pope Damasus. Ito nga, no, in spite of the odds and all the criticisms and yung mga opponents niya, well, he later on, no, parang sabi nga nung he was vindicated, no, by his deeds of legacy. Oo. At saka yung kanyang love and respect for the scriptures, no. At sana sa atin din, no. Sino ba naman ang
yun nga, hindi nakakaranas ng maraming mga pagsubok, no? Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, pero humugot tayo. Yan, parang The hugot. Word of God. Hugot na naman. #hugot. No? Kaya lahat sa atin po kaya tamang-tama talaga, no? Yung pakikinig natin dito sa Barkadahan kay Kristo, ha? And I think what really should inspire us, no? At tayo lahat dito siguro, no? Hindi lang ako, Sister Son, ikaw, Sister Daisy, lahat tayo mga co-host dito at saka Oo. nag-co-host dito sa Barkadahan kay Kristo, no? Apo. Yan lang naman ang ano natin, ang pinaguhugutan ng inspirasyon, no? Yung salita ng Diyos at yun nga ang tuwa natin maipahayag natin ito sa mga Yun. taong nakikinig sa atin, no? At sa gawa natin. Yes. Okay, at Nako, bilis we ng oras. end our beautiful episode today with a short prayer, no? A prayer to Saint Damasus. Okay. Saint Damasus, instead of worrying about the short term of life on earth, you took God's view and looked to the things that last. Pray for us that we may be able to look beyond immediate popularity and fleeting favors and choose to do the things that God wants us to do. Amen. Amen. Yan. Okay. Okay, may mga announcements tayo and of course greetings. Bukas po May sa klase ba? Alfie last class po ng December. Then Christmas party. May Christmas party kayo. Yan, mga at Alpha students, next week punta na mo. ang ano ha, Mm-mm. ang simbang gabi. Oo nga. Yan, dapat Wow, sa mga bilis. parokya niyan siguradong Mm-mm. naghahanda na sila. Mm-mm. Yung mga decorations, no? Yung liturgical preparations, no? Ang dami sigurado yan, no? So sana po next week ay handang-handa na tayo sa ating tradisyonal na simbang gabi, no? Okay, paalam na kayo. Una ka na, Sister Son. Oh, okay. Thank you very much po. Malapit na po talaga ang Pasko. Just be happy. Don't worry. Thank you very much. Goodbye, good night, and God bless. Okay, thank you. And of course, Sister Daisy, may mga, alam ko, may mga babatiin ka. Nasanay na si Father. Yes, so batiin mo na at Oo, siyempre po. sigurado naghihintay yung ating mga suki. Opo. Again po, ako po ay nagpapasalamat at kayo po ay nakiisa sa amin sa loob ng isang oras at sa lahat po ng mga kapwa ko katekista, wag po tayong mag-alala at tayo po ay hawak kamay at kung ano man pong ating mga #hugot ay push pa more. Wag po tayong mawala ng pag-asa. At ganun din po, syempre, sa aking mga anak, sabi nga ni Father, wag kong kalimutan yung mga anak ko sa PPJ, wag kayong bibitiw din, no? Yeah. Oo. Hawak kamay din tayo. So, yun, look at things in the eyes of God. Lala. Okay, thank you so much. And of course, baunin po natin ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, no? Sa lahat ng mga panahon na kuminsan at oras na tayo sinusubukan ng mga taong nakapaligid sa atin, sa ating paglilingkod, no? Lahat po, no? Not everything is rosy sa paglilingkod sa Panginoon. Pero yan, humugot po tayo ng lakas, ng tatag ng loob, no? Just like Saint Damasus sa salita ng Diyos, no? Let us always listen, reflect, and discern the will of the Lord, no? Through the Word of God, and at the same time, no? Isabuhay po natin, no? Ang salita ng Diyos. At naway, yun nga sa ating pagsasabuhay sa salita ng Diyos, no? Ay tunay na makita ang ating matibay na pananampalataya, and of course as we await the coming of the Lord today sa season of Advent, no, ay sana po'y tunay na darating at ang ating daan ay magiging malinis at maging maaliwalas po sa pagdating ng Panginoon. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Happy weekend. Huwag po tayong mag-absent sa ating misa, no, our Sunday Mass. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pagkikinig. And all the lovely things so fine and true, I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain.